Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng influenza-like illness tumaas sa 6 na rehiyon. Final 66 maglalaban-laban para sa Senado sa 2025 polls. PBBM, aprobado na ang pagpapaluwag ng visa access sa mga dayuhang mula sa ilang mga bansa. House Quadcom, inihain ng cite-in contempt order laban kay dating PIDEA Chief Villanueva. Former BOC worker, isiniwalat ang mga tao sa likod ng Tara system. Igilas, bigong mag-podium finish sa FIBA Season 3 World Finals. USA, napanatili ang titulo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, 6 na rehiyon sa bansa ang kasalukuyang tumaas ang kaso ng influenza-like illness o ILI nitong nagdaang linggo ayon sa Department of Health o DOH. Ang ILI ay nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon sa ilong, lalamunan o baga. Ang mga kaso ay naitala sa 6 na rehiyon kabilang ang Cordillera, Bicol, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Region. Sa ulat ng DOH, naitalang umabot sa 1,445 ang kaso sa mga naturang rehiyon, magmula ikatlo hanggang huling araw ng Nobyembre. Pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang 4 na pribadong sasakyan sa Tabang Exit, Gueguinto, Bulacan dahil naturingang itong mga kolorum. Napag-alaman na 100 piso ang singil nito bawat pasahero, kaya naman agad na in-impound ang mga sasakyan at dinala sa Land Transportation Office o LTO. Pagdidiin ng ahensya, mahigpit na pinagbabawal ang mga kolorum na sasakyan dahil hindi ito otorisado at walang kasiguridad sa seguridad ng bawat mananakay. Idineklara ng Commission on Elections o COMELEC na nasa 66 na kandidato ang maglalaban-laban sa 12 posisyon sa pagkasenador sa May 2025 elections. Inaasahang maipapakilala ang mga kandidatong ito sa susunod na linggo. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, makikita ang mga pangalan ng mga senatorial aspirants sa balota na naka-alphabetical order. 66 sa 183 lamang ang napasama sa opisyal na listahan ng COMELEC na tumatakbo bilang senador, habang 117 rito ang idineklarang nuisance candidate. Binigyang linaw ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC Attorney Tricia Claire Oco na mayroon pa ring pananagutan ng mga bata na lumalabag sa batas, ngunit iba lamang ang proseso nito. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Bilang kaakibat na ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ay ipinaliwanag ni Attorney Tricia Claire Oco ang pamamaraan at proseso ng ahensya sa paghahawak sa kaso ng Children in Conflict with the Law o CICLs. Ayon kay Attorney Oco, nahahati sa 2 ang Rehabilitation Center ng ahensya, ang Bahay Pag-asa at ang Regional Rehabilitation and Youth Center. Paliwanag niya, ang Bahay Pag-asa na pinapatakbo ng mga lokal na pamahalaan ay kinabibilangan ng mga bata na nasa edad 12 hanggang 15 taong gulang, kung saan ang mga ito ay hindi maaaring kasuhan ng kriminal na kaso. Minsan kailangan tanggalin din yung kanilang kalayaan at ilagay sila sa institution dahil kailangan nilang dumaan sa mga intensive program, halimbawa yung mga bata na nag-commit ng murder o kaya yung drugs na dapat talagang meron silang mga programa at hindi mo ibalik sa community. Nilalagay din po sila doon. Samantala, ang Regional Rehabilitation and Youth Center naman na pinapatakbo ng DSWD ay para sa mga bata na nasampahan na ng kaso at napatunayang may sala. So imbes na
ilagay sila agad sa kulungan, bibigyan sila ng maximum of 2 years na mag-reform. So, doon sila ilalagay. Hanggang 21 years old, pwede sila doon. Pero kung kunyari, na-reach na nila yung 18 at 21, at sila ay na-reform, i-dismiss yung kaso sa kanila. Ngunit paglilinaw ni Oco, sakaling hindi ito makitaan ng pagbabago mula sa katiwalian at nasa tamang edad na para makulong, ay hahantong na ito sa pagkakakulong. So, hindi rin po totoo yung sinasabi na hindi talaga nakukulong ang bata kasi may pagkakataon na nalalagay din sila sa kulungan. Hindi lang pag sila ay below 18 pa. Sa kasulukuyan, nasa 119 na bahay pag-asa centers ang mayroon sa bansa, kung saan ang 2 rito ay hindi pa operational dahil sumasailalim pa ito sa pagsasaayos ng mga kagamitan. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, aktibong nagpapaulan sa Timog Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Partikular na sa mga lugar ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na kalangitan. Samantala nananaig pa rin ang amihan sa Hilaga at Gitnang Luzon habang easterlies naman ang nakakaapekto sa rehiyon ng Bicol at Quezon. Susunod sa News Force. Kamara pinagtutuunang maisapinal na ang 10 batas upang palawigin ang turismo. PBBM ipinag-utos ang mas mahigpit na pagtuligsa sa mga operasyon ng mga pogo. PBBM aprobado na ang pagpapaluwag ng visa access sa mga dayuhang mula sa ilang mga bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadali ng pagkuha ng visa access ng ilang mga dayuhan. Kabilang dito ang mga magmumula sa Amerika, Australia, Canada, Japan, Singapore at United Kingdom. Ayon sa Pangulo, wala naman itong nakikitang hadlang sa mungkahing ito ng Private Sector Advisory Council. Kamakailang inaprubahan ng Kamara ang 10 panukalang batas na nagdedeklara sa ilang lugar bilang ecotourism sites at tourist destinations upang mapalakas ang turismo at ekonomiya ng bansa. Ang detalye tunghayan sa balitang ito. Inaprubahan sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 10 panukalang batas na nagdedeklara sa iba't ibang lugar bilang ecotourism sites at tourist destination. Kabilang sa mga aprobadong panukala ang pagdedeklara sa Nuestra Señora de Salvacion Church, Batag Lighthouse at Onay Beach sa Lawang Northern Samar bilang destinasyon ng turismo. Inaprubahan din ang pagdedeklara sa Pinipisakan Falls sa Las Navas, Northern Samar bilang tourist destination. Habang ang Binadlan Falls sa Binalbagan, Negros Occidental at Siningwelasan Mangroves Park sa Bacoor, Cavite at Barangay Rubas sa Leyte ay idineklarang ecotourism sites. Samantala, ang Sitio Timoga sa Iligan, Lanao del Norte at 100 Islands National Park sa Pangasinan ay dineklarang tourism zones. Habang ang mga lokal na pamahalaan ay inaatasang maghanda ng tourism development plans kasama ang Department of Tourism at DENR upang higit pang mapaunlad ang mga lugar na ito. Bahagi din dito ang pagbabago sa teknikal na deskripsyon ng foreshore land areas sa Balanga Wetland and Nature Park Ecotourism Zone sa Balanga, Bataan. Bukod dito, pasado na rin ang House Bill 11039 na nagpapalakas sa Office of the Government Corporate Council o OGCC.
Kasama sa mga inaprubahan ang nagpapasimple sa sistemang legal ng legitimate interstate succession upang mapalakas ang pagkakaisa ng pamilya at pag-unlad ng ekonomiya. Kabilang sa kabuuan ng 10 na isapinal na batas, niratipikahan din ng Kamara ang ulat ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 General Appropriations Bill. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muling iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paigtingin pa ang pagtuligsa ng pamahalaan laban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hulyo nitong taon nang tuluyang ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi niya ito sa kanyang State of the Nation Address o SONA matapos ang mga ulat sa loob ng POGO na insidente ng human trafficking, sexual abuse, money laundering at iba pang krimen. Ngayong patapos na ang taon, muling nagpaalala si Pangulong Marcos sa mga law enforcement agencies na mas palakasin pa ang pagtuligsa nito sa mga POGO. Pagigit niya, kanselado na ang lahat ng lisensya ng POGO, pati na rin ang mga internet gaming license. Kaya naman hindi na aniya maaaring mambiktima pa ang mga ito. Pagtitiyak pa niya, sino mang magtatangkang magsagawa ng iligal na operasyon ay kakaharapin ang buong puwersa ng batas. Kaugnay nito ay siniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla na maaari nitong hingin ang mga ulat ng mga alkalde o mayor para sa posibleng pananatili ng mga POGO sa kanilang mga lugar sa kabila ng pagban dito. Layo ng pamahalaan na maubos at matuligsa ang operasyon ng POGO bago matapos ang taon. Nito lamang nakaraang buwan ay nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Number 74 na siyang tuluyang nagbaban sa mga POGO, internet gaming license at iba pang offshore gaming sa bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng hindi direktang pagsagot at pagsinungaling sa mga tanong ng Quad Committee nitong Huwebes, pinatawa ng contempt order si ex-PDEA Chief Wilkins Villanueva. Narito ang ulat ni Princess Castro. Pinatawan ng contempt order ng Quad Committee si dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva dahil sa kanyang pagsisinungaling sa ika-13 pagdinig ng komite nitong Huwebes. Kaugnay nito ay planong ikulong si Villanueva sa detention facility ng Kamara sa Enero 13 sa oras na magbalik ang regular na sesyon ng Kongreso pagtapos ng holiday season. Bukod kay Villanueva ay inimbitahan din sa naturang pagdinig si Jed Pilapil C., ang asawa ng drug suspect na si Alan C. Si Jed ay nahatulan ng sintensyang 20 taong pagkakakulong noong taong 2005 kung saan iniulat na siya ay financer ng ni-raid na laboratorio ng Shabu sa Dumoy, Davao City noong bisperas ng bagong taon ng 2004 na nagresulta sa kasong kriminal laban sa kanya. Sa pagsisiwalat ni C, siya ay inaresto ng walang warrant at pinapirma ng kanyang abogado sa isang affidavit ng isang waiver. Dahil dito, tinanong ng mga kongresista si Villanueva tungkol sa warrantless arrest na ito na siya namang hindi direktang sinasagot ng nasasakdal. Ayon sa salaysay ni Villanueva, hindi niya matanda ang nakipag-usap ito kay C at tanging ang alam niya lamang ay nasa opisina ang ginang. Dahil dito, giit ng mga mambabatas na siya ay nagsisinungaling at hindi nila maaaring magkunwaring wala siyang nalalaman sa naturang insidente dahil siya ang pinuno ng ahensya noong mga panahong yun. Samantala, ang asawa nitong si Alan C. ang umano'y manager ng nasabing laboratorio kung saan nakumpiska ang 76.8 kilos ng mataas na kalidad ng shabu na papalo ang halaga sa 152 milyong piso. Dahil dito, emosyonal na sinabi ni C na nasira ang kanyang buhay sa loob ng ilang taon para sa salang hindi naman niya ginawa. Gayunpaman, napatawad na umano niya ang lahat ng mga nagkasala sa kanya, ngunit hindi na nito mababago at mababawi pa ang lahat ng mga nawala at nangyari. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Matapos maaprubahan ng Senado ang zero budget para sa PhilHealth bunsod ng kinakailangang paggamit nito ng natitirang pondo, umalma si dating DOH Special Advisor Dr. Tony Leachon. Ayon sa kanyang Facebook post, tila babalik na ang bansa sa nakaugaliang pagpila ng mga pasyente sa mga politiko upang matulungan para sa pangangailangang pangkalusugan. Paglilinaw niya, isa itong paglabag sa universal health care at magbubunga ng walang direktang pondo para sa mga mamamayang gaya ng senior citizens, maralita maging mga PWD. Ayon naman sa payag ni Senator Cheese Escudero, ito ay bunsod ng aniyay kapalpakan ng ahensya sa pangangasiwa ng pondo. Nakatakda ng ilunsad ng Department of Energy ang ikalimang Green Energy Auction sa JF5 sa ikatlong quarter ng 2025. Ang JF5 ay eksklusibong nakatuon sa offshore wind projects na inaasahang nakakapagtiyak ng access sa merkado ng mga offshore wind developers, makakapagsulong ng layunin ng bansa sa energy transition at mababawasan ang paggamit ng fossil fuels. Suportado ng Philippine Coast Guard ang panukalang batas na inihayaan ni Senator Francis Cheese Escudero na magugyat sa modernisasyon ng ahensya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Para mas makatugon ng Philippine Coast Guard sa mga geopolitical conflict, partikular na ang issue sa pinag-aagawang teritoryo, inihaan ni Senator Francis Cheese Escudero ang Senate Bill 2903. Layo nito ang modernisasyon sa PCG. Ayon kay Escudero, matagal nang nagseserbisyo ang PCG, ngunit hindi ito napagtutuunan ng pansin para magsagawa ng modernisasyon, lalo na umano ngayong may tensyon sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, layo nitong mapalakas at pahusayin ang operational capabilities ng ahensya. Bukod dito, masisiguro umano nitong manghikayat at magpanatili ng mga skilled personnel nang sa gayon ay mas maprotektahan ang maritime interest ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sistema para maging stabilize ang ranggo ng mga personnel, mataas na sahod at probisyon para sa kanilang longevity pay. Pagigit ni Escudero, isa itong malaking hakbang para mas epektibong magampanan ang mandato ng PCG. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakipag-ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources sa SM Group upang makatulong sa pagsasalba ng critically endangered species sa Pilipinas. Sa inilunsad na Save from Extinction campaign kahapon, binigyan din ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang kahalagahan ng pag-iingat at pagpepreserba sa 6 na umbrella species na endemic o tanging sa bansa lamang matatagpuan. Ang kampanya ay nakasentro sa 6 na katutubong species tulad ng Philippine Eagle, Tamaraw, Dugong, Philippine Cockatoo, Marine Turtles at Palawan Pangolin. Susunod sa News Force. PNP CSG nagsagawa ng inspeksyon sa pabrika ng paputok sa Bulacan. Former BOC worker, isiniwalat ang mga tao sa likod ng TARAS system. Pekeng PWD ID kabilang sa tax evasion ayon sa BIR. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. At dahil papalapit na rin ang bagong taon, ay pinaalalahanan ng publiko na tangkilikin ang mga lehitimong paggawa ng paputok o pailaw upang iwas disgrasya. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ipinarating ng Philippine National Police Civil Security Group o PNP-CSG sa publiko na dapat na mag-ingat sa pagbili at paggamit ng mga pailaw o paputok ngayong darating na bagong taon. Ito'y matapos magsagawa ng inspeksyon ng ahensya sa isang pabrika ng paputok sa barangay Sampaloc, Bulacan
para tiyaking ligtas ito para sa publiko. Sa pangunguna ni PNP CSG Director Police Major General Leo Francisco ay sinuri nito ang estado at mga panuntunan ng pabrika, kabilang na ang mga storage area, manufacturing process at quality control system. Sa kabila nito ay muling pinapaalalahanan ng PNP CSG ang publiko na iwasang bumili ng mga paputok sa hindi otorisado at hindi lisensyadong manufacturers para maiwasan ang anumang posibilidad ng aksidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isiniwalat ng dating tauhan ng BOC ang mga kaganapan at tao sa likod ng tinatawag na TARA system. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Tinalakay ngayong Huwebes ng Quad Committee ang issue sa TARA system na sangkota ang mga opisyal ng Bureau of Customs. Sa naging pagdinig, ipinaliwanag ni Mark Taguba, dating BOC worker, ang sistema ng TARA kung paano nito nagagawang mapabilis ang proseso ng shipment ng mga container sa bansa. Si Taguba ay nasangkot sa importasyon ng micro-cylinders na naglalaman ng higit 600 kilo ng shabu, kung saan ito umano ang kauna-unahang pagkakataong siya ay madadawit sa krimen. Sa pag-usisa ni Zambales, 1st District Representative J. Kong Hoon, isiniwalat ni Taguba na ang mga trucker at broker ay may ugnayan sa Davao Group para humingi ng proteksyon at mapabilis ang pagpapalabas ng mga misdeclared goods nang hindi sumasailalim sa tamang inspeksyon. Sa kanyang pagsisiwalat kung ano ang idineklarang goods sa listahan ay siya ng kanilang pinaniniwalaan at hindi na dadaan pa sa anumang beripikasyon kung tugma at tunay ba ang mga items na ipapadala sa containers. Ayon kay Taguba, ang mga container na ito ay dumadaan sa green lane na nangangahulugang hindi na kailangan ng inspeksyon pa at maraming proseso ang nalulusutan mula sa customs. Dagdag pang pag-amin ni Taguba, sa pamumuno ni dating BOC Commissioner Nicanor Faeldon, nabuo ang isang command center kung saan ito ang may kapangyarihang kumontrol o mag-hold sa pag-alert at pag-release ng container. At dahil ilan sa mga negosyante ang naiipit sa sistemang ito, kadalasan sa mga kliyente ayon kay Taguba ay napipilitang kumagat sa TARA system upang makalusot ang kanilang mga items. Sa sistemang ito, 170,000 pesos ang all-in service para makalusot ang container. Sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat ng... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan, Oo. it should be more. Kung idadaan mo yan ng legal, Answer me, it should be more. it should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay, now, Ayon pa kay Taguba, ang TARA ay pinapatakbo ng Davao Group kung saan pinamumunuan umano ito ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Paulo Duterte. Kaugnay nito ay binanggit din ni ex-Customs Intel Officer Jimmy Guban na kontrolado ng smuggling syndicate na ito ang customs simula pa noong 2016. Bagamat sangkot ang Davao Group sa operasyon, ito ay organisasyon lamang at ang BOC ang may buong kontrol at pananagutan sa holding process. Dahil sa mga katiwaliang ito, suhestyon ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dapat may checkpoint mula sa pinanggalingan nito hanggang sa lugar ng unloading. Lubharin anyang nakakabahala ang mga kaganapang ito, lalo na sa mga mag-aaral na kumukuha ng degree sa Customs Administration. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inihayag ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 7277 na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga lehitimong persons with disabilities o PWDs laban sa paggamit at pagbebenta ng mga pekeng PWD IDs. Sa ilalim ng batas, ang paggamit ng pekeng PWD ID ay isang paglabag na maaaring magresulta sa pagkakakulong, multa at pagbawi ng mga benepisyo ng negosyo.
Makikipagtulungan ang BIR sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang enforcement at masiguro ang benepisyo ng batas ay hindi naaabuso. Nilagdaan ng Bucor, COMELEC at BJMP at PAO ang isang kasunduan upang mapahusay ang pagboto ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa darating na 2025 elections. Tungayan ang detalye sa ulat na ito. Pinirmahan ng Bureau of Corrections o Bucor sa pamumuno ni General Gregorio Pio Catapang Jr. ang isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang COMELEC, Public Attorney's Office at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP upang mapahusay ang proseso ng pagboto para sa mga Persons Deprived of Liberty o PDLs. Layunin ng kasunduang ito na isulong ang inklusibong pagboto para sa mga PDLs, kabilang ang kanilang pagpaparehistro at pagboto sa national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections at iba pang halalan. Ang Bucor at BJMP ay inatasan na tiyaking masiguro ang karapatan ng mga PDLs na makaboto bilang bahagi ng kanilang mandato na magbigay ng kaligtasan at pag-unlad sa kanila. Kinilala rin sa nasabing MOA ang pagboto bilang mahalagang karapatang konstitusyonal na dapat mapangalagaan kahit sa mga PDLs. Nilalayo ng kasunduan na maimpluwensyahan ang mga polisiya upang matiyak ang patas at inklusibong proseso ng demokrasya. Ang nasabing akbang ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na bigyang pansin ang mga karapatan ng lahat ng mamamayan kabilang ang mga PDLs. Sa 2025 elections, sisiguraduhin ng mga ahensya na maging maayos at makatarungan ang proseso ng pagboto para sa mga nakakulong. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muling nabigong makasampa sa podium finish ang Gilas Pilipinas Esports Team sa naging kampanya nito sa ikatlong season ng eFIBA World Finals nitong Webas at CEMEX Convention Center sa Clark, Pampanga. Ito na ang ikalawang sunod na taon na naging mailap ang bronze medal sa koponan. Makaraang magtapos muli sa ika-4 na pwesto dahil sa 2-1 loss sa Portugal, samantala undefeated pa rin ang USA matapos mapanatili ang titulo sa kompetisyon, habang itinanghal sa ikalawang pwesto ang Turkey na sinundan ng Portugal. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng influenza-like illness tumaas sa 6 na rehiyon. Final 66 maglalaban-laban para sa Senado sa 2025 polls. PBBM aprobado na ang pagpapaluwag ng visa access sa mga dayuhang mula sa ilang mga bansa. House Quadcom inihain ng cite-in contempt order laban kay dating PIDEA Chief Villanueva. Former BOC worker isiniwalat ang mga tao sa likod ng Tara system. Gilas bigong mag-podium finish sa eFIBA Season 3 World Finals. USA napanatili ang titulo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.